Di sa cloud, ang Visiting Forces Agreement na kumpanya ng tanker vessel kung tawagin na nagtapon umano ng tinatawag na toxic waste o nakalalasong basura at dumi sa Subic Bay. Gayunpaman tiniyak ng ating VFA Commission na sakaling mapatunayang merong naging paglabag, mananagot ang naturang kumpanya na yan sa ating batas. Nakatutok si Maki Pulido. Kukuhang report ang Presidential Commission on the Visiting Forces Agreement o VFA Commission ukol sa balitang may mga itinapong hazardous waste sa Subic Bay. Kaya sa ngayon, ayon sa VFA Commission, hahayaan nilang imbestigahan muna ito ng Subic Bay Management Authority o SBMA. Pero kung mapapatunayan daw na hazardous waste nga ang itinapon sa Subic Bay at may mga paglabag sa batas ng bansa, mananagot ang mga salarin at di pwedeng magtago sa likod ng Visiting Forces Agreement. Type of violation are supposed to conduct the investigation to determine if there is indeed a violation, and based on that report, the VFA Commission acts on that report. Ang VFA ay kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas para sa pagpapatuloy ng joint military exercises. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang sakop lang ng VFA ay ang mga US military at civilian personnel na kasama sa military exercises. It acts as a third-party contractors are not covered by the VFA. So let us allow the appropriate government agencies to complete its investigation into. At kahit nga may VFA, sabi ni Adan, basta napatunayang may nilabag na batas, dapat may maparusahan. Tulad ng nangyari noon sa Amerikanong sundalong si Daniel Smith na nahatulang guilty sa kasong rape pero napakawalan matapos magbago ang isip ng biktimang kinilalang si Nicole. Sabi pa ni Adan, lahat ng mga barko nagtatapon ng hazardous waste pero dapat daw sumusunod sa mga patakarang tamang pagtapon. Dapat dumaan muna sa mga treatment plant. Lahat ng mga barko, including our local commercial ships, no, they have waste. They have bilge water, yung tubig naghalo sa langis na talagang inilalabas yan ng mga contracting companies, no. At in the case of the US Navy sa Pilipinas, pagka nandito sila, ang kanilang kontratista ay yung Glen Defense Marine. And they're supposed to dispose it according to... Ang problema, ayon sa grupong kalikasan, namomonitor ba ang dumping ng hazardous waste ng mga Amerikano? The problem with monitoring environmental problems such as toxic waste dumping, etc., it really needs a large network of investigators. I don't think the VFA Commission and even the DNR is already capable of doing that. Mostly nagre-rely sila kung ano yung nire-report sa kanila. At alam na raw ng US Embassy ang isinasagawang investigasyon laban sa Glen Defense Marine Asia. Gagawa raw sila ng tamang hakbang depende sa magiging resulta nito. Si retired Vice Admiral Mateo Mayuga ang tumatayong Philippine Operations Chief ng Glen Defense Maritime Asia. Ilang beses siyang tinawagan ng GMA News pero hindi ito sumasagot. Naghihintay pa rin ang GMA News ng pahayag mula sa opisina ng Villaraza, Cruz, Marcelo and Angangco Law Firm ang tumatayong abogado ng Malaysian company. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.